Good morning from Czech Republic. It's not really that cold. Oh, No? it is. It's biting. Yeah, so every morning this is the routine. Bye. Bye. Later, alligator. See ya. Sara ng gate. Yung taong bahay ka, tapos ikaw yung gumagawa ng trabahong bahay, doon mo ma-realize na yung trabaho ng mga housewife ay hindi madali. Mas mahirap para sa akin. Kaya saludo sa mga housewife. Linis, luto, laba, at marami pa. Basta kung ano yung mga kakulangan na makikita mo sa loob ng bahay. Talagang ikaw yung kumbaga nagtatapal. Finish. Sophia's bookshelf. Kailangan pagkalagay ito, nakahiga, hindi nakatayo. Dapat nakahiga, parang ganito. Yan. Binili namin ito sa IKEA. So lahat naman ng mga gamit namin, kahit nung sa Manchester, yung mga drawer, bookshelf, lahat IKEA. Yung iba medyo kahirapan i-install kasi talagang babasahin mo yung manual. Kailangan marunong ka magbasa para madali lang. So okay naman, kahit yung mga drawer, dalawa kami usually ni Hana ang nag-i-install. Pero ngayon si Hana kasi nasa work, sabi ko gagawin ko na.
Usually, gusto ni Hana yung mga ganito, yung mag-install ng mga ganito. Kaya sabi niya sa akin, hintayin mo ako install natin dalawa. Pero sabi ko, wala naman akong ginagawa. Mamaya pa ako magluluto. Kakausapin ko lang si Milan kasi si Milan marami siyang may mga equipment siya na pambutas. Kasi ito kanto simentado to. Sa palagay ko, saan ito ilalagay ni Hana? Hindi ko lang alam kung saan ito ilalagay ni Hana. Baka mamaya tatanggalin ni Hana dito. Okay, at dapat nakahiga yan hindi yan nakatayo ng katulad yan. Tinawagan ko si Hana. Pagkasabi sa akin, ganito daw dapat nakapwesto rito. So ito didikit rito. Hindi pala nakahiga, talagang nakaganito siya. So, hintayin ko lang si Milan para ma-install ko talaga sa pagdikit. Kasi kumpleto si Milan sa mga drill. Meron siya nun. Pero bakit nga ba ako pumayag na ganitong setup namin ni Hana? Siya yung nagtatrabaho, pumapasok sa opisina sa araw. Ako naman ang naiwan dito sa bahay. Ako yung gumagawa ng mga gawaing bahay, luto, linis, kahit ano-ano pa na kaya kong gawin. 2 years ago, bago kami lumipat dito, talagang pinag-aralan namin ni Hana yung paglipat dito sa Czech Republic. Kung ano yung magiging setup namin sa paglipat namin. Napag-aralan naming dalawa na madali siyang makahanap ng trabaho rito. At ako naman ay kaya kong kumita ng kahit anong pinagkukuhanan, online job. Isa na rito yung inaamin ko sa inyo, isa na rito yung pag-vlog. So sabi ko kay Hana, pwede tayong lumipat. Pero tapusin natin yung schooling ni Sofia as elementary sa England. Kaya talagang napag-usapan namin na pagdating namin dito sa Czech Republic, siya yung magtatrabaho sa opisina, ako yung taong bahay, habang ako ang nasa bahay, kahit papano nakakatulong ako financially kasi kumikita ako online. Ang mahirap lang ito, yung gawaing bahay talaga na kayang gawin ng babae na hindi kayang gawin ng lalaki. Yung paglilinis ko ng bahay, hindi ganon kalinis. Kung minsan yung paglilinis ko pag Saturday, inuulit pa ni Hana yan. Pero at least nagagawa ko yung gusto niyang gawin. Gaya ng pag-alis niya sa bahay, may mga bagay siya na inuutos sa akin na gagawin ko sa araw na ito. Yung parang work order. Yung nasa cruise ship ako, parang work order namin yan na pag nagtatrabaho ka, kung ano yung work order of the day mo, dapat tapusin mo bago matapos yung shift mo. So, nung lumipat kami ni Hana rito, napag-isipan ko na rin na parang ito, gawin ko ng parang retirement na ayaw ko na magtrabaho ng 9 to 5. Ayaw ko na yung may boss. Ayaw ko na yung parang araw-araw babangon ka maliban na ng pag-off mo at papasok ka sa trabaho. May mga tao na talagang prefer na ganyan ang gagawin. At least, hindi na sila mga problema kung ang income ba nila ay tataas o bababa. Kasi pag yung nag-online income, yung online income mo, yun ang pinagkukuhanan mo ng salapi. Minsan tataas, minsan bababa. So may mga tao pa rin na hanggang ngayon ay hindi maintindihan yung sitwasyon ko rito sa Czech Republic. Gaya nito, may babasahin lang ako. Ano yung minsan yung kaisipan ng tao sa akin na dahil nandito ako sa Czech Republic at hindi niya ako nakikita na pumapasok sa trabaho. Kasi may mga tao talaga na pag hindi ka pumapasok sa trabaho, akala nila wala kang trabaho. So hindi nila alam na ang trabaho, maaring kumikita ka online, maaring hindi ka pumapasok sa opisina, at sa bahay ka, pero kumikita ka. May mga tao kasi na ang alam lang nilang trabaho, yung papasok ka sa pabrika, papasok ka sa department store, doon ka magtatrabaho, o
or basta yung 9 to 5 na job. Ganito. Baka ramdam niya na pagka-boring mo. He's talking about Hana. Dapat kuya, hanap ka na ng trabaho kahit ano, kahit mura. Mahirap labanan na ganyan sitwasyon. Yung gawain bahay talaga natural yan makakapag-antay kahit kailan gawin. Mahalaga pa rin ang trabaho lalo't lalaki ka. So may mga tao talaga na ang alam lang na trabaho yung papasok ka. May mga tao na hindi nakakaintindi na kahit hindi ka papasok, basta alam mo kung paano gawin. All you need to do is Wi-Fi, computer, and then it's not overnight. Pero pag magtiis ka, gawin mo palagi yan, masasabi mo talaga na there are a lot of jobs online. So, pero ang gusto ko lang na i-share sa inyo, bakit ako talaga pumayag na ganito yung setup namin ni Hana. Sa totoo lang, pag security job ka, kasi sa England, mula nung estudyante ako, security job nang alam ko mula nung sa Pilipinas ako. Sabi ko sa buhay ko, pag palagi akong puyat, talagang hindi ako tatagal sa mundong ito. Kasi alam niyo, pag security ka, lalo na panggabi ka. 12-hour shift. Mag-uumpisa yung duty ko ng alas 8 ng gabi. Matapos ako ng alas 8 ng umaga. Tapos, magde-day off. Diba? After 4 days. Kasi sa England, 4 days on, 4 days off. Yung dahil yung katawan mo, sanay magtrabaho sa gabi. Pagdating sa gabi ng during off mo, hindi ka makakatulog. Pag sa araw naman yung tulog mo, hindi ka rin gaanong makakatulog kasi ang ingay sa labas. So wala kang gaanong magandang tulog. So nung nag-suggest sa akin si Hana na lumipat dito, talagang pinag-aralan naming dalawa. Sabi ko sa bandang dako, maganda ito para sa akin kasi parang for my health, for Hana's health, na makasama niya ng pamilya niya at ako din, hindi na ako magiging parang nocturnal na tao na sa gabi gising, sa araw tulog, pero yung tulog mo sa araw yung chop-chop. So napagdesisyonan nga namin ni Hana na dito na tumira sa Czech Republic at ganun ang setup namin dalawa. Sabi ko lang kay Hana, patapusin natin ang elementary sa Sofia sa England at dito na siya mag-high school. So, yun ang setup namin ni Hana. Pero, sa kabilang dako, sabi ko nga, yung gawaing bahay, lalo na sa ganitong bahay na malaki, si Mamingka naman, hindi na siya makakagalaw. Si Hana nakakatulong sa gawaing bahay pag Saturday, yung off niya. Pero madalas, yung mga maliliit na gawaing bahay, kayang-kaya talaga, hindi mahirap gawin. Yun ang setup namin kung bakit ako pumayag na lumipat dito. Ako talaga, nag-decide na ako mag-retire sa 9 to 5 na job at ito na yung buhay ko. So, sa sunod, baka ipapakita ko sa inyo yung munting investment namin ni Hana sa Pilipinas kung matutuloy ako sa pag-uwi sa Pilipinas. Hindi naman ganong kalaki pero malaki na ang perang na-invest namin ni Hana sa Pilipinas kasi nga sa mga nagtatanong din kung may plano kami mag-retire sa Pilipinas, meron. So again, salamat po sa inyo. Bakit ang ingay mo? Mangingitlog siguro to. Mangingitlog siguro. Ingay nyo. Biglang nag-ingay, Sige, sobrang lamig talaga rito. Pasok mo ako. Kasi si Mamingka ay nagbabasa ng dyaryo. At kami lang dalawa rito. So si Hana, mayroon siyang business trip to Italy bukas. So alis siya ng madaling araw dito sa Czech Republic. Magpa-flight siya to Italy. Yan ay dahil sa kanyang trabaho. So siya yung representative ng kanyang company to Italy. So magta-travel siya ng 2 gabi at babalik siya rito ng Linggo ng hapon. See ya!